my husband is already a Christian and he is into porn. I saw that even when he was sharing the gospel, serving in the ministry, he was still watching porn. Do you think he is saved? Right? Kamusta po? Andito muli ang Payong Kapatid at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. At gayon din, lagi ko pong papaalala kung this is your first time to join us, hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aming channel. Meron po kami sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, meron din po kami sa Spotify at ganun din po sa NGL kung meron kayong mga tanong na you want to remain anonymous. At ganun, alam nyo, abangan nyo rin po. Magkakaroon din po kami ng TikTok. So, ayan na po. Simulan na po natin. Welcome po ulit. Ayan, mga kuya. Kamusta po kayo, mga kuya? Ayan, mabuti naman. Yes. Okay. Oo, kasi alam niyo po, sobrang po akong blessed kasi ang dami pong nagtitiwala na magpadala ng kanilang mga questions sa ating Payong Kapatid. At syempre, susuklian naman natin yun ng, syempre, ng mga payo galing sa ating mga kuya, di ba? Mga kuya, masaya ho ba kayo nagbibigay ng payo sa ating mga kapatid? Yan. Kung makakatulong, di ba? Bakit hindi? Basta, ang mahalaga ay, kumbaga, ito ay payo namin. Kung hindi kayo sumasang-ayon, huwag nyo kami awayin. Kapatid lang. Payo kapatid lang naman. So you can, pwedeng makatulong to sa inyong decision making. Pwede rin to makatulong sa inyong mga nararamdaman at mga abang-abang sa isip. At pwede rin namang nababagabag dahil hindi kayo sumasang-ayon. Dalhin nyo yung issue nyo sa Diyos. Ang ganda. So, mga kuya, okay na pa? Simulan na ho natin. Oo, sige po. Ayun na ho. Kasi kayo na pa nag-aabang si Kuya Eric. Abang-abang. Actually, mga kuya, ito po talagang, hindi naman ho bago ito. Kumbaga, ito, babasahin ko na ho. So, sabi po niya is, Hi, Payong Kapatid. I am in a homosexual relationship. We're both Christian. And I know that most churches condemns our relationship. We read the words, practice the words, and we celebrate. Celebrate po ang But anyway, celebrate and completely given up sexual immorality and choose companionship. Are we sinners? Ayun po. Wow. Kasi minsan mga kuya, kumbaga gusto ko makilala si Lord. But of course, we're in a homosexual relationship. Ayoko dyan kasi parang nakakapasok. Ganon. Parang pupasok pa lang kami, parang pinagtitinginan na kami. Ganon. Pero may tanong din ako why do you call it homosexual relationship? Sabi mo, wala namang immorality. Wala namang, parang companionship. Parang friendship. Best of friends. Yes. So, bakit homosexual relationship ang tawag mo pa rin? Kung pwede naman kayo magtawagan na best of friends or BFF. Di ba? Best of friends forever na kahit pareho kayo lalaki o kaya pareho kayong babae, di ba, na basta alam nyo deep within your hearts and alam ng Diyos na wala kayong ginagawang moral. Dahil hindi kayo nagsisex, hindi kayo na parang you're treating each other like husband and wife. Walang ganon. Pero you treat yourself as companions, as friends. Diba? Hindi mo masama palagay ko yung magkaibigan. Hindi masama yung kaibigan. Kaya lang, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, if you look at a woman with lust in your eyes, you commit immorality against her. That applies also to same-sex relationships. So, okay, magkaibigan tayo. Ako, may mga best friend ako nung high school But we don't look each other with lust in our eyes. Palagay ko sabi naman niya, wala siyang ganun kasi nga hindi na sila nag-i-immoral di ba? Kaya hindi ko lang maintindihan. But why do you still call yourself in a homosexual relationship? Kaya nga, diba? You may not have sex, but you search your heart. Isuriin mo yung puso mo kung saan talaga. Kasi kung ang relationship nila, one is acting like a woman, the other is acting like a husband. Tapos kaya naman the other way around, kung babae pareho, babae, somebody is acting like a husband and another is acting like a woman. Kaya yun ang tanungin mo kasi yun obviously
magkaiba yung magkaibigan eh. Iba yung magkaibigan. Kasi true friends will lead you to the truth na hindi kayo magtutulungan o hindi nyo hahayaan ang kayo pareho na lumalakad na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May mga kilala ko, ganyan. Actually, hindi sila tumitira sa bahay ng kaibigan nila na mga ex. For companionship lang. Kaya lang doon siya sa bahay kasi inaalagaan nila yung kaibigan nila na may sakit na. Yes. Terminal na. Oo. Which is good. Kasi may kasama pa sila iba sa bahay. Opo. So, guarded yung kanilang relationship. Although, they identify themselves as former homosexuals, Yeah. pero yung kanilang pagsasama ay hindi naman based on yung sex based on their concern for each other. Ngayon, pagdating sa atin kasi, marami tayong mga nag-a-attend dito na na-transform na from their former lifestyle. Ang ginagawa natin dyan is we encourage them to join small groups, pero hindi sila. Ibig sabihin, fina-farm out natin sila. Tulad sa small group ko, meron doon na former homosexual, which is good. Kasi pag sila lang nagbaband together, alam mo, yung mga ugali nila ando doon pa rin which may not be bad when they see each other, but hindi natatanggal So mas mabuti pa na makisama sila sa mga ibang mga tao. Actually, mga kuya, medyo kumbaga ina-analyze ko yung question, and if I place myself in this kind of situation, I'm in a homosexual relationship. Syempre, kung I'm in a relationship with somebody, I don't want that person or that girl to have another, parang makakita siya ng iba. Gusto ko yung pagtingin mo sa akin lang. Kasi we're in a relationship, but wala lang sexual immorality, but so may companionship. exclusivity. May exclusivity. Kasi if we're in a relationship, dapat ako lang. Kasi yung pagkakaintindi ko. Tama ka. Yung pag sinabi mo kasi, we are in a homosexual relationship. Ibig sabihin, ando doon pa rin yung relasyon nyo as it's just that tinanggal niyo yung sexual aspect ng relationship na yun. Pero homosexuality pa rin yun. If wala na, friends na kayo, you are committed to lead each other away from that kind of lifestyle, sa tingin ko pwede naman you invite others, especially gawin nyo lang boarding house yung parang sinasabi nyo yung hindi exclusive yung relationship. Kasi parang pag exclusive, parang kayong husband and wife, parang kayo pa rin po parang kayo rin. Kaya lang, yun nga lang, nilagay nyo sarili nyo sa sa vulnerability ng temptation. Kasi yes, we can say madali naman sabihin na wala kaming sexual relationship. Pero kung matukso kayo, paano? Tsaka may exclusivity, parang ang hirap Kung best of friends naman, kung gusto niyo sa mag-asawa, di masaya ako kasi kaibigan ko siya Kung ito naman, parang walang exclusivity ba? Yun, okay lang. Kasi kasi ang magiging kasalanan dyan, hindi na homosexuality, exclusive nyo jealousy. Yes. Siyempre, pagka nagtingin na sa isa, jealousy, para ka nag-create ka na ng pag-aari doon sa tao, which is not good. Ngayon, siyempre, yun nga, may moral dependency which may lead to idolatry. Kasi kapag may emotional dependency na parang kapag wala na to, hindi ko na kaya mabuhay. Delikado yun. Yun, hindi ko sinasabing nandun na kayo, pero pwede ring mangyari yun. So, yun, yung mga ganung bagay na tapos kakaroon din ng physical dependency. Na parang kung wala ka, o nandiyan, kumbaga, parang hindi ako kompleto kung wala ka. Para kayong mag-asawa pa rin. Parang ganun. So, yun lang, i-check nyo lang, no? Kasi kung magkaibigan lang kayo matalik, okay din Pero yung homosexual, Christian naman kayo, you might say, ang hirap, hindi namin kaya. Talaga, hindi naman natin kaya. Kaya kailangan natin isuko kay Jesus. Kasi if we love
ourselves more than we love God, then we are not worthy to be His disciples. So ang issue dito is not about what is good to us or what we feel good, and what we think good for us, kundi what God thinks to be good for us. Yes. Maaari po kasi mga kuya na, kumbaga baby steps nung umpisa, parang merong sexual immorality and then biglang, kasi nga they're reading the word daw, maybe parang, sige, let's forgo, parang unti-unti going there, They di ba? praise Parang God, ganon, diba? di ba? They're growing, Opo. di ba? Okay. Pero yun nga yung gusto lang, siguro just to be assured na, are we sinners? Huwag ka lang Of course, we tumago. are sinners. lahat Wala na problema. tayo. But praise God na you're improving. At least you are growing in your relationship with God. Then little by little, nandyan na kayo Ang ganda na ng progress nyo. Wala na kayong immoralidad. I pray na wala na rin kayong maging more, emotional dependency. I pray na hindi na rin kayong maging exclusive sa isa't isa. Ayun. That you will build up talagang yung best of friends relationship. So parang kumbaga okay lang sa kanila kahit yung partner mo magkaroon ng ibang boyfriend, ganon. Kung Kumbaga, boyfriend, hindi Babae sila exclusive. parehas. O lalaki naman, magkaroon ng asawa, hindi na exclusive. Kung parang maluwag ka na rin mag-asawa. Pero may mga tao kasi na they both chose to be eunuchs and to be just friends. Okay lang. Ganun, okay lang. Motivation is just to help one another with their relationship with God, okay naman. Okay Pero po, walang okay. exclusivity nga. Hindi yung parang Kayo pa I rin. own you. Opo. Parang gano'n. Wala nang gano'n. Parang walang nangyayaring physical, pero emotional, merong connection. Parang gano'n. Nagkakaroon ng dependency na that might lead to idolatry naman. Opo. Kasi mga kuya, maganda po yung mga tanong na ganyan. Kasi syempre, iniisip ko pag nag-church na ako, Christian na ako. Hindi pala ganun mga kuya na hindi porket nag-attend ka ng church every Sunday, Christian ka na talaga. So may tanong po, ito po may isa pang tanong, okay lang mga kuya. Sige, go ahead. So may nagtanong po, what if my husband is already a Christian and he is into porn? I saw that even when he was sharing the gospel, serving in the ministry, he was still watching porn. Do you think he is saved? Right now, he is committing adultery and is now living with a mistress. He is not coming home anymore too. Kasi mga kuya, lahat naman tayo nagsisimba And thinking na, okay naman, okay God, nagsisimba naman ako. Pero mga kuya, ano ba talaga? What's the real deal, mga kuya? The real deal. Kasi, yun nga, parang sinasabi mo na tanggap ba ako ni Lord sa area na to? Ayun na nga. Diba? Oo nga. Ang palatandaan dyan is one of the main marks of a Christian is transformation. Pag walang transformation, hindi mo matatawag yung sarili mo na Kristiyano ka Kasi hindi ka nagsasabit sa Holy Spirit Hindi ka transformed. Ganon din yung sa homosexuality. You have to show that you have been transformed. Huwag mo natawagin yung relationship nyo sa homosexual relationship. Yung sinabi mong lalaki na nanonood ng porn, tapos meron pang ka-live-in, I doubt kung talagang transformed siya. I do not think yun ang isang picture na isang transformed person. He may consider himself as Christian, but in practice, he does not show himself to be a Christian. Kuya, may question po ako. Ako siguro, para masagot yung tanong na yan, let's go to Matthew 7. Okay. Alam nyo, ito yung isang bagay na, yung parang, siyempre, tatalo tayo. Ano ba? Christian ba to? Si Hindi. Lord. Ang sabi ni Lord, you shall know them by their fruit. Oh. Diba? Kasi kung gusto mo matiyak, tingnan mo yung bunga. Kasi minsan naniniwala tayo, no? Na may isang grupo ng mga Christians na once you're saved, you're always saved. May grupo na hindi sila naniniwala doon. So, both of them believe that only through Jesus Christ we are saved. Ngayon, ang tanong ito, this guy somehow expressed and professed na he believes in Jesus, that he accepted Jesus as his Savior and Lord na para sa kay maligtas. Ang problema, sabi ni Lord, anybody can profess that. Di ba? Anybody can say that they're Christians, they're followers of Jesus. Pero ang tanong, sabi niya, you shall know them by their fruit. Yun ang sabi. Matthew 7. Tingnan natin, ha? Ito, maliwanag naman sabi niya, every tree, sabi niya rito, ito para mas maliwanag na, beware of false prophets
who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Sino itong mga prophets na to? Imaginein mo magkata ka, prophets, but in sheep's clothing. Di dapat kung prophet o kaya pastor, di shepherd's clothing, di ba? Ito hindi sheep's clothing. Ayaw nga, sheep. So parang as if kasama mo siya sa mga tupa. Kasama mo siya, he happens to be gifted in prophecy or in preaching or sharing or whatever na paring gift, no? And you will know them by their fruits. Kasi sila sheep clothing, pero ravenous wolves. Obviously, sa pagkain pa lang, in that sense, yung appetite pa lang nila, makikita mo na yung difference. Kasi yung appetite ng sheep, damo. Ang appetite ng shepherd, anong mga wolves, meat. Opo. Carnivorous. So, ganun pala, makita mo, anong appetite nito? Sexual? Bakit ang appetite nito? Ganito. Makikita mo yung difference ng appetite. Opo. So sabi niya gano'n, so, you shall know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles are they. So obviously, iba, no? Every good tree bears good fruit, but bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So ano na metaphor na ginagamit ng Lord? Sinusunog na. So then you will know them by their fruits. Now, ito ang amazing part. So not everyone who calls to me, who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of the Father who is in heaven will enter. Ito mabigat. Many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Oh, prophet. Prophet. Sabi niya, di lang prophet. Cast out demons in your name. Aba, big time, ha? Nagka-cast out ng demons. And perform many miracles. Then I will declare to them, I never knew you. You depart from me, you who practice lawlessness. Ano yung lawlessness? Yun yung mga, kahit sabihin natin, okay, hindi na tayo nasa-save because of the following the law. Pero yung law, yun ang bare minimum that tells us kung ano yung gusto ni God. Isipin mo, thou shalt not commit adultery. Tapos may mistress ka. Nagpo-porn ka. Double life ka. You may be prophesying, you may be sharing the gospel, pero adulterous ka. Lawlessness yun Diba? Kasi hindi na tayo sumusunod sa law dahil para maligtas. Alam mong ligtas ka kasi susunod ka na sa law. Hindi ka lang sa susunod dahil binigyan ka na rin ng ability to obey. Ganda. Diba? Yun ang power ng Christian life Correct. So yun. Kaya dun pa lang, kapag sinabi mo, kaya ang tanong dyan marahil Christian ba yung asawa ko? I cannot say. Kasi, but by his fruit, by his fruit, maaaring sabihin ko, mukhang hindi. Parang gano'n. Which is a reasonable conclusion. Kasi sabi ni Jesus, why do you call me Lord and do not do what I say? Yes, ibig sabihin, kung hindi mo susundin si Jesus, huwag mo siyang tawagin Lord kasi hindi mo siya Lord Ayun lang yun Simple lang, gawin natin simple yung buhay natin. So, ito pong tanong ko mga kuya. Kasi ito pong husband, who's already a Christian, nagsishare siya ng gospel. Nagsuserve sa ministry. Yun nga lang, nanood ng porn kasi may nagko-commit to adultery, living with the mistress. Ito pong tanong ko. So, as he is sharing the gospel, wala ko bang bisa yung sinishare niya? Does that nullify what he is sharing? Kasi tatandaan mo, si Judas, ginamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos yan. Kahit nangyayari itong mga sins na to, kung sinishare niya yung word ni God, may bisa pa rin yun. Pwede pa rin siguro maging Christian. Kung asno nga, nagagamit ni God asno yun. Binasa mo didn't we prophesy in your name? Ito perform miracles pa. So, it's possible, nasa church sila, involved sila sa mga ministries, nakagawa sila ng kababalagan. Pero Kuya Erwin, meron din isang balanse, no? Balanse. Kung yan ay bahagi ng church, willing siya rin magpadisiplina sa church. Ayun. Katulad nung sa 1 Corinthians 5.
with this, an immorality that cannot even be named among the Gentiles. Mas malala pa. Oo, mas malala pa. But he was disciplined. Paano po pag ayaw niya magpadisiplina? Yun ang medyo kabaka. Kasi disobedient to authority na yan. Ayun. Bakit Ito yung mabigat He was even offered to Satan. So that his body deliver him to Satan, sabi ni Paul. Bakit ho? Para madisiplina. Maranasan niya yung mga... Ano kaya ang itsura nun na ma-deliver kay Satan? Ang 2 Corinthians, nagsisi naman siya. Okay. He's sorrowful. Nawala siya ng kaibigan. Yung Kristiyano. In a sense, para siya na-excommunicate. Ito po medyo controversial po yung tatanungin ko pong second question. Actually, pang ilang question na ba? Patay na yung mga kuya kasi parang lumalabas, if kunwari parang at face value, pwede siyang minister, pwedeng pastor, I don't know. Paano kung may mga followers siya na talagang na-inspire sila sa tao na yun, pero hindi nila alam na ganun, may double life pala. Paano po yun sa mga followers nung, ano po bang advice po sa mga kapatid na they're really inspired by people who seem to, parang share God's word, but hindi nila alam na may ganun palang nangyayaring kababalagan doon sa buhay ng tao na yun. Na-inspire ka ba kay Solomon? Na-inspire ka ba sa mga sulat Solomon? Ang ganda ko nung mga binabasa ko yun. Ang ganda po nung na-inspire ka kay David? Lalo na kasi yun, di ba, worship leader talagang nagpa-praise kay God. Mga loko-loko yun. What I'm trying to say is this. Ano ho? Yung Lord, i-inspire niya tayo and He can use different kinds of people. Hindi siya limited. Kahit magbasa ka ng libro, a self-made book, sometimes they're very inspirational, but they're not necessarily Christians. Diba? Ang punto, iba ang pagiging Christian, iba ang pagiging inspirational. Ayun. Kasi pwede kang inspirational na hindi ka Christian. At pwedeng gamitin ng Diyos ang sino man para ikaw ay ma-inspire at mag-grow. Basta ang idea mo, ang sentro ng relationship mo si Jesus. Ayun! Diba? Kasi kung matitisod ka because of, let's say, moral failures ng ibang tao, hindi ang faith mo, hindi nakabatay sa kanila. Nakabatay ang faith mo kay Jesus, who died for you and resurrected from the dead. Ayun, galing. Praise God. Although, hindi mo maiwasan na pag may nahulog na leader, may maraming masasaktan sila. Siya na totoo. Mapapayo niyo po sa mga kapatid na nasaktan nga na parang nag-stumble sila. Kumbaga, sa mga nakita nila sa kapatiran. Kailangan din i-comfort sila. Kailangan doon. I-comfort sila? Encourage din sila. Na wag tumingin. Tulad nga nasabi ni Kuya Bong, wag tumingin doon sa leader na yun. But tumingin sila kay Jesus Cristo. Kasi tao din tayo. Tao din tayo. Kuya, okay lang naman share ko sa mga kapatid kasi close na tayo, di ba? Di ba nga kuya, kasi may tumating na po ko sa point ko na, kasi parang we put our trust in people, di ba? Kukonfess ka ba? Kukonfess ka ba? But then again, nung I put my trust in people, and then dun sa mga taong I put my trust, tapos sila pa yung nanakit sa akin, syempre ako nasaktan ako. And then, ang galing din ni God kasi, parang dun niya pinakita sa akin na, ako tingnan mo. Huwag sila. Amen. Kumbaga, diba? So parang, imbes na magalit ako dun sa mga nag-betray sa akin, parang, pinag-pray ko pa sila. Diba? Parang hindi ako nagalit sa kanila. Parang nailis ko na, nga, tao lang tayo eh. Parang, I can also fail them, diba? So, yun lang yung magandang nangyari sa akin. Ang totoo niya, natural lang masaktan ka. Pero hindi mo papaintulutan yung sakit ng nararamdaman mo ang magdidikta ng tama mong dapat gawin. Ayun. Diba? Which yun ang ginawa mo. Maganda. Tama yun. At saka, isa yung purpose ng kapatiran para to rally for you, beside you when you are hurt, when you are in pain. Opo, so nabalik ko tayo sa rally. Rally na yun, Pero kuya, ito na, rally na sa words of encouragement. Ayan, ang bilis, Oo nga, grabe, fun. Talagang angkot. Hindi pa yata natin natatapos yung mga tanong pa nila. Pero di bali, babalikan pa rin natin ulit sila. Kasi sobrang love namin ng mga kapatid, all for the glory of God. So mga kapatid, ito na ang words of encouragement ng mga kuya. Mga kuya nga pala. So for the words of encouragement, syempre, we all want to be Christians. We want to, kumbaga, grow in our relationship with the Lord. But sometimes, hindi ko alam kung totoo bang nag-grow ako o baka niloloko ko lang yung sarili ko. Mga kuya, how do we
encourage our mga kapatid na to be sure na ito ang tamang, yung tinataha ko tamang landas na talagang lalo akong mapalapit at makilala ko si Jesus. Okay. Well, isa sa mga sinabi ko nga, yung transformed life. Pangalawa, you experience the discipline of God. Alam mo, hindi ka, sabi niya, whom the Lord loves, He disciplines. Kaya kung anak ka ng Diyos, tunay na anak ka ng Diyos, pag nagkasala ka, meron ka pagdadaan ng disiplina talaga. So, hindi mo maiwasan yun. If that's one of the standards of Christianity. Discipline. Pangalawa, you love the Word. You love the Word, you love the brethren. Yun sa akin ang mga signs of a true Christian. We have to ask that. Okay lang to ask that. Tunay ba akong Kristiyano? Once you ask that question, I think it's safe to say that you are. Kasi you are concerned with your spirituality. Yes. Pag proud ka, hindi mo na itatanong sa sarili mo yan. Sure na ako na pupunta ako sa heaven. Okay, kung sure ka, no problem. But it's always best to make sure. Kasi ang Diyos na niguro paano siya naniguro? Sabi ni John this I have written to you that you may know that you have eternal life. So sa Biblia, doon mo malalaman. Doon ka magkakaroon ng assurance na tunay nga anak ka ng Diyos. Amen. Alam po ninyo, sa Christian life, hindi naman ho tayo magiging perfect. Minsan mahinapan tayo, nalalaglag pa rin tayo. Pero hindi na natin ho talaga hinahayaan na tayo maging alipin ng kasalanan dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay malaya na kay Kristo Jesus para lumakad sa katwiran. Pero ito po ang napakasarap na maalala natin. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa tao o kung sino man o anumang grupong ating sinasalihan, kundi kay Jesus na namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na magmuli. Kaya ho siya yung ating tagapagligtas. Maaring ma-disappoint tayo sa mga tao, pero wag ho kayong mag-alala. Hindi ho sila ang ating object of faith. Si Jesus. Kasi kahit kailan, si Jesus, hindi ho niya tayo i-disappoint. Si Peter nagkamali. Diba kung maalala ninyo, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung nakatingin siya kay Jesus, di siya nalulubog. But he lost his sight of Jesus. Pero alam nyo, ang galing ng Panginoon. Kahit nawala na yung tingin ni Peter kay Jesus, hindi inalis ni Jesus ang kanyang tingin kay Peter. Kaya when Peter shouted, "Save me, Lord, save me," right there and then, niligtas siya ni Jesus. Ganon din tayo. Kung kayo po ay nasa isang maling kalalagayan ng buhay, hindi ho natin kailangang manatili doon. Balik tayo kay Jesus. He's always waiting for us. Just a call, "Lord, save me." And indeed, He's always there to save us. God bless po. Amen. Amen. Praise God. Napakagandang talagang episode. So mga kuya, tagline. Ayan, siyempre, alam niyo naman sa buhay, ang dami nating pinagdadaanan. Kaya naman kahit na dumaan tayo sa ulan, umaraw, o bumagyo, kung kailangan natin ng payong, nandito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, diba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago
sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!